Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Iniisip pa rin ni Kian ang dahilan kung bakit bigla na lang naging malamig ang trato sa kanya ni Aidan. May nasaling ba siyang emosyon sa pakikialam niya sa mga paintings? It was only a painting. Gusto niyang kausapin ito, hindi lang tungkol doon, kundi nais din niyang humingi ng paumanhin dito sa nangyari na nagdaang gabi. Ilang sandali siya nagpatumpik-tumpik bago nagkalakas ng loob na puntahan ito. Pinuksan niya ang oven pagkatapos tumunog niyon. Hinangot inamoy niya ang mga cookies na binake niya. Mabuti na lang at wala roon si Ursil dahil tiyak nakakainin agad dito ang mga cookies niya. Palalamigin muna niya ang mga iyon bago ilagay sa personalized box. Ang matitira ay dadalhin na lamang niya sa opisina kinabukasan. Sana lang ay magustuhan iyon ni Aidan. Nang sumunod na araw ay pinagkaguluhan ng mga kasamahan niya ang mga cookies na dala niya. Naubusan si Kai kaya lumapit ito sa mesa niya at tinanong siya kung mayroon pang natitira. Nang sabihin niyang wala na, ay tinignan nito ang kahon na nasa kanyang desk. Inilayo niya iyon at sinabi may pagbibigyan siya. Lulugo-lugong umalis ito habang siya naman ibinalikan ang naudlot na ginagawa. Pinasa ulit niya ang kinokompose sa text message bago siya nilapitan ni Kai. Can we meet after office hours? I'll be at Cantineta at 8 p.m. Hindi kaya masyadong demanding ang dating na mensahe niya? Siguro naman alam ni Aidan kung saan matatagpo ng restaurant na sinabi niya. Wala nang patumpik-tumpik, she pressed the send button. Bahala na si Batman. Hindi siya mapakali sa pag-iisip kung sasagot si Aidan. Kung hindi ito pwede, siguro naman ay sasabihin ito. Itinuon niya ang pansin sa trabaho habang mananakang tumitingin sa kanyang cellphone. Kapag tumutunog iyon, ay napapaangat siya mula sa upuan. Ilang ulit siya nadismaya dahil hindi ang mensaheng inaasahan niya ang natanggap niya. Okay ka lang? Tanong sa kanya ni Ursil. Hindi siya nakaligtas sa matalas sa pakiramdam nito. Hindi ka mapakali eh. Kaninong text bang hinihintay mo? Wala. Pagkakailan niya. Pagtrabaho ka na lang dyan. Hindi niya maamin dito kung sino hinihintay niya mag-text sa kanya dahil tiyak natutudyohin siya nito. Iyon ang iniiwasan niya mangyari. Tiyak na iisipin nito may namamagitan sa kanila ni Aidan. Napatingin siya sa labas ng bintana. Ano nga kaya kung magkaroon sila ng ugnayan ni Aidan? Ilang sandaling tumiti siya sa tanawin sa labas bago pumikit. Mayumuyugyug sa mga balikat niya kaya tila nagising siya sa pagkakatulog. Hindi ka pa ba uuwi? Tanong sa kanya ni Ursil. Anong oras na ba? 8:00 na. Ha? Umayos siya ng upo at tinignan ang kanyang cellphone. Bumuntong hininga siya. Hindi nag-confirm si Aidan. Siguro'y busy ito. Ano, hindi ka pa uuwi? Ulit ni Ursil. Mauna ka na lang. Hindi ko pa tapos ang ginagawa ko. Ano yung ibinaling ang pansin sa kanyang computer? Okay, mag-ingat ka ha, sabi nito at saka nauna na. Nang mapag-isa ay tinitigan ulit niya ang kanyang cellphone. Gaano ba kaabala si Aidan para hindi man lang ito makapag-text kahit isa para sabihin sa kanya kung makakapunta ba ito o hindi. Naiinis na nagbugas siya ng hangin. Hindi niya alam kung saan siya higit na naiinis, sa pambabaliwala ni Aidan o sa katangahan niya. Binalikan niya ang ginagawang plano para makauwi na rin siya. Masyado siya engrossed sa ginagawa kaya bahagya pa siya nailita nang tumunog ang kanyang cellphone. Sino bang istorbong to? Aniya, nakatingin pa rin siya sa plano nang abutin niya ang kanyang cellphone at sagutin ang tawag. Where are you? Sabi ng isang iritadong tinig sa kabilang linya. Hindi niya pwede ipagkamali sa ibang boses na iyon. Aidan? Paniniguro niya. Mag-iisang oras na ako naghihintay, ngunit kahit anino mo ay hindi ko pa nakikita. Pakiramdam niya ay mabibitawan niya ang kanyang cellphone. Hindi pa rin makatingin si Kiana ng diretsyo kay Aidan. Hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong ayusin ang sarili dahil sa pagmamadali. Nagawa niya makarating sa lugar na iyon sa loob lamang ng 5 minuto. Nakita agad niya si Aidan na seryosong-seryoso habang nakaupo sa pandalawahang mesa.
I'm sorry kung pinaghintay kita. Hindi mo naman kasi sinabing pupunta ka. Kung alam ko lang, kanina pa sana ako nandito. He smiled curtly. Wala akong oras na mag-reply dahil sunod-sunod na meeting. I just barely read your message. Pagkagaling ko sa huling meeting ko, ay dito na ako tumuloy. Para lang malamang wala ka, palang balak pumunta. I'm sorry. Hingin pa umanhin ulit niya. Well, ano bang dahilan ng meeting na to? It's not really about work. Hinintay niya magsalita ito, pero hindi ito umimik kaya nagpatuloy siya. I just want to clear myself. Noong na nasusubik tayo, ang sabi ni Kai ay inihatid mo raw ako sa kwarto ko. I was drunk that time. Kung mayroon ako nagawa that night, please, kalimutan mo na lang sana. I promise, it won't happen again. Bakit? Napatitig siya dito. Ha? Nagtatakang tanong niya. Bakit ka uminom ng gabing iyon? You seem perfectly fine that day. Curious sa tanong nito. Napalunok siya. Matagal bago siya nakapagsalita. Minabuti na niya magsabi ng totoo dito. That day was supposed to be me and Peter's first year anniversary. I was just... Hindi niya maisip kung anong tamang sabihin. Hindi mo pa rin nakakalimutan na ex mo? Kaswal na sabi nito. Gusto mo ba talaga siyang kalimutan? I can give you good pointers. Don't live with the past. Hindi lang siya ang lalaki sa mundo. Marami ka pang ibang pwedeng mahalin. Don't lose the chance to love another person. He looked at her straight in the eyes. Make yourself busy so you could forget about him. Don't keep anything that will remind you of him. Last but not the least, stay away from alcohol. It won't help you forget it. It will just make you look miserable. I'm already fine. After that night, nagising na talaga ako sa katotohanan. Tanggap ko nang wala na kami. You're giving it a good try. Puno ng sarkasmong sabi nito. Oh please, minabuti na niyang ibahin ang paksa. Ibinaba niya sa harap nito ang kahon ng mga cookies. Ano yan? Tinignan lang nito ang kahon. I baked those cookies. Isipin mo na lang na peace offering ko ang mga ito sa'yo. Ako na rin ang magbabayad dito. You don't have to bribe me. Kung alam ko lang na iisnabin mo mga cookies ko, hindi na lang sana kita binigyan. Nainis sasabi niya sa isip. Bakit ka naglasing? Anong naaalala mo that night? Hindi niya maintindihan kung bakit itinanong nito iyon. May ginawa ba siyang kahihiyan? Pilit na inalala niya nangyari ng gabing iyon. Inaamin kong marami akong nainom ng gabing iyon. Kung nawala man ako sa sarili ko, sana'y kalimutan mo na lang. Umisit umiiling-iling ito. Pinagtatawanan mo ba ako? Kung mawala nang tinitimping inis niya. Kung ano mang kahihiyan ang ginawa niya ng gabing yun, sana ay hindi siya nito kaharap-harapang pagtawanan. Pero hindi pa rin naaalis ang pagkakangisi nito. Kumalukip-kip pa ito habang nakatingin sa kanya. Hindi na siya nakatiis. Kumuha siya ng pera sa kanyang bag at ibinaba iyon sa mesa. Saka siya tumayo. Aalis na ako. Pasensya ka na kung pinaghintay kita. Magandang gabi. Tumalikod na siya, pero nang maalala ang cookies, ay bumalik siya at kinuha ang kahon na iyon. Binabawi ko na to. Pagkasabi niyon, nagmarcha na siya palabas ng restaurant. Dahil sa pagmamadali niya, ay hindi niya napansin ang babalang caution, wet floor, kaya nadulas siya na mapatapak sa basang sahig. Napasigaw at napapikit siya, pero may matipon ng mga bisig na sumalo sa kanya. Pagdilat niya, ay ang mukha ni Eden na nakita niya. Gadali na lamang ang pagitan ng mukha nito sa mukha niya. Daglig na nariwa sa kanyang alaala ang nangyari noong malasing siya sa Subic. Kinarga siya nito, dinala sa kanyang silid. Nang ibaba siya nito sa kama, ay halos ayaw niyang bumitiw rito. Pagkatapos ay, napapikit siya. It was her who initiated that kiss. She thought it was a dream. Totoo pala nangyari ang tapong iyon. Tila biglang may dumaloy na kuryente mula sa katawan nito, papunta sa katawan niya. Okay ka lang? Tanong ni Eden. Napadilat siya. Inalalayan siya nito makatayo ng diretsyo. Marunong ka bang magbasa? Tila naiinis sa sabi nito. She was still dumbfounded. Nag-init ang kanyang mga pisngi. Tumalikod siya at mabilis na lumabas ng restaurant. How could she forget that? Naglalaro sa alaala niya ang tagpong iyon, pero ang akala niya ay panaginip lamang iyon. Pero nang saluhin siya nito, ay na-trigger niyo na memory niya. Dali-dali lumapit siya sa kanyang kotse. Binuksan niya ang pinto sa driver's seat na may magtulak ulit niyon pasara. Napatingin siya sa gumawa niyon. I wasn't laughing at you for goodness sake, maigting na sabi ni Eden. Nagbawi siya ng tingin. Nagulat siya na kunin nito ang kanyang kamay
at ilagay sa palad niya ang perang iniwan niya sa mesa. It was already paid for. Pagkatapos ay kinuha nito sa isang kamay niya ang kahon ng cookies. This is mine. Ibinigay mo na to sa akin, kaya wala nang bawian. Inayos pa nito ang kurbata nito at saka siya tinalikuran. Sinundan lang niya ito ng tingin habang palapit ito sa sasakyan nito. Pumuesto ito sa driver's seat. Pinaandar nito iyon at hinihinto sa tapat niya. And best forget about that night, sabi nito bago siya tuluyan nilagpasan. Isipin mo na lang na hindi iyon nangyari. Tutal, baliwala na naman iyon kay Aidan, diba? Paulit-ulit ang sabi ni Kiana sa kanyang sarili. Nahihiya siya tuwing naaalala niya ang kahihiyang ginawa niya. That was really stupid. Sumakay siya sa kanilang service van. Bibisita ulit siya sa Subic, kaya mahaba-habang biyahe na naman ang susuungin niya. Babalik din siya kinahaponan dahil kaarawan ng pamangkin niya. Sigurado magtatampo sa Hailey kapag hindi siya nakarating sa birthday party nito. Bago magtanghali, nasa Subic na siya. Nakontento siya sa mabilis na progress ng construction. Pagkagaling sa main house, ay lumipat siya sa mga itinayong bahay para sa mga magiging empleyado ng resort. Nagmasid-masid siya sa paligid. Tama ba nakikita niya? Mula sa dulo ng footpath, ay naglalakad sina Aidan at Andy. Nagulat siya pagkakita kay Aidan. Bago pa siya makita nito, ay mabilis na kumabli siya sa kalapit na puno. She couldn't help but notice how good-looking he was in that casual t-shirt and jeans. Anong ginagawa nito roon? Hindi niya alam na pupunta rin ito roon dahil wala nabanggit si Andy. Kapag kuwan, inatigilan siya. Bakit ba para siyang pusang hindi mapakali? Ano naman kung nandoon si Aidan? She composed herself. Paninindigan niya ang akalantong wala siyang maalala nangyari ng gabing iyon. Sa kabila niyon, isinikap pa rin niya huwag magtagpo ang mga landas nila. Pero nagkita rin sila. Gusto niyang palakpakan ng sarili dahil nagawa niya kumilos ng kaswal sa harap nito. Sa Aidan naman ay hindi rin kakikita ng indifference. Kung titignan at kausapin siya nito ay parang wala nangyari. Nagpaalam siya kay Andy. Alam nitong babalik din siya sa Maynila. Sinabi niya magpapahatid na lang siya sa service van dahil hindi niya dinala ang kanyang kotse. Napatingin siya sa kanyang relo. Late na siya sa party pero pupunta pa rin siya. Kanina pa nga siya tinetext ng Ate Norma niya kung anong oras siya makakarating dahil hinahanap na raw siya ng kanyang pamangkin. Nagmamadali na siya. Pero kung kailan nagmamadali siya, isa ka pa sinabi ng driver na may leakage ang gasolina ng van kaya kailangan pa muna ayusin iyon. Magkukumita lang siguro ako, wika niya. Sumakay ka na lang sa truck ng buhangin palabas sa main road. Biro pa sa kanya ni Kai. Iningmusan niya ito. Paano na to ngayon? Mamaya para maayos yung van. Bala ko pa man ding dumaan muna sa opisina bago pumunta sa bahay ni na ate. Kung bakit naman kasi nakiangkas pa ako sa service van. Sana pala, idinala ko na lang ang sasakyan ko. Nakakapagod naman kasi mag-drive na malayo. Naghihimutok na sabi niya. Sumabay ka na lang kay Mr. Velasquez. Pabalik na rin naman siya sa Maynila. Suwestyon ni Andy. Between the truck and Miguel's car, she would rather choose the former. Pero natakot siya sa ideyang pulos lalaki hindi niya kilala ang makakasama niya kapag nakiangkas siya sa truck. Nilalok niya ang kanyang pride. Mas importante makabalik siya sa Maynila kaya titiisin na lang niya makasama sa iisang kotse si Aidan. Tamang-tamang lumabas ito at sumakay sa Porsche nito. Lumapit siya at kumatok sa katabing bintana nito at dahan-dahan bumaba iyon. Pwede bang makiangkas sa iyo paluwas? Nahiyang tanong niya. Nagka-problema kasi yung service van namin. Kailangan ko lang talaga makabalik sa Maynila. Ang akala niya ay hindi siya papansinin nito pero binuksan nito ang passenger door para sa kanya. Dali-daling sumakay siya at nagpasalamat dito. Mahirap na at baka magbago pang isip nito. Pinilit niya ang sarili maging kaswal dito habang nasa biyahe sila. Halos tungkol sa negosyo ang mga pinag-usapan nila. In fairness naman dito, mukhang good mood ito at hindi agarugante ng mga sandaling iyon. Why do you need to get back soon? Kapag kuwan itanong nito. Nakapangako kasi ako sa pamangkin ko. Sagot niya. Minatanaw siya na tila isang bake shop. Tumingin niya si Aidan. Okay lang ba sa'yo kung huminto muna tayo roon? May kailangan lang akong bilhin. Sure. Inihinto nitong sasakyan sa shop na itinuro niya. Bumaba siya ng sasakyan at pumasok sa bake shop. Tumingin siya sa mga display roon. Isang blueberry cheesecake ang binili niya. Paborito kasi ni Hailey iyon at yun ang hiniling nitong regalo sa kanya. What's that for? Napalingon siya kay Aidan. Sumunod pala ito sa kanya. Para sa pamangkin ko. It's her birthday today. Sagot niya.
Tumangutango lamang ito. Hinintay siya nito makabayad bago sila sabay na bumalik sa sasakyan. Pasado 7:00 na sila nakarating sa Maynila. Nagpasa siyang dumaretso na sa bahay ng kanyang ate kaysa daanan pa sa opisina ang kanyang sasakyan. Ibaba mo na lang ako sa EDSA. Kapag kuwan sabi niya, "Saan ba yung pupuntahan mo? Anong address?" Tanong nito. Nilingon niya ito. "What's the address? Ihahatid na lang kita." Presinta nito. "Naku, wag na. Nakakahiya naman." Mabilis sa tanggi niya. "Malapit lang naman yun. Magta-taxi na lang ako." "Sigurado akong hinahanap ka na ng pamangkin mo, kaya wag ka na magsayang ng oras. Anyway, wala naman ako ibang gagawin ngayong gabi, kaya okay lang na ihatid kita." Hindi na siya nakatanggi, lalo na't may kalangkap ng otoridad ang boses nito. Itinuro na lang niya rito ang direksyon patungo sa bahay ng kanyang kapatid. Ilang minuto lang ay inihinto na nito ang sasakyan nila sa harap ng bahay ng ate Norma niya. "Do you like to come in?" Tanong niya kay Aidan bago siya bumaba ng sasakyan nito. "Dito ka na mag-dinner." Tumingin muna ito sa labas ng bintana. Parang sinuri muna nito ang paligid. Inaasahan na rin naman niyan tatanggi ito. Iyon ang hinihintay niyang sagot, kaya nagulat siya na i-unlock nito ang seatbelt nito. "Pwede bang dito mag-park?" Tanong nito. "Oo naman," wika niya. Napangiti siya. May hatid na tuwa sa kanyang puso ang desisyon nito. Bumaba na rin siya ng sasakyan. Hindi pa rin siya makapaniwalang pinaunlakan siya nito. Nabaling ang pansin niya kay Hailey. Patakbong lumalapit ito sa kanya. Binati niya ito at saka hinalikan at niyakap. "Tita Kiana, akala ko hindi ka na darating. Where's my gift?" Tanong nito na humiwalay sa kanya. Sakala niya naalala ang cake. Naiwan pala niya iyon sa loob ng sasakyan. "Here is your tita's gift," sabi ni Aidan mula sa likuran. Lumapit ito sa pamangkin niya at ibinigay ang regalo niya. Hindi nahiyang kinuha ni Hailey ang kahon. "What's your name?" Curious sa tanong pa nito. "Aidan, you can call me Tito Aidan." Magiliw namang sagot nito. Nanatili lamang siya nakamasid sa mga ito. Nasorpresya siya dahil magiliw pala sa bata si Aidan. He was a natural charmer too. Mukhang ang palagay agad ang loob ni Hailey dito. In fact, hinawakan nito ng pamangkin niya sa isang kamay at hinila papasok sa loob ng bahay. Sumunod na lamang siya sa mga ito. Tapos ang children's party, pero mayroon pa rin naiiwang ilang mga bisita na pulos malapit na kamag-anak at kaibigan nila. Ipinakilala niya sa mga ito si Aidan bilang boss niya. Hindi magkandatuto ang mommy niya sa pag-aasikaso sa lalaki. Pinakol naman siya ng nanunuksong tingin ng ate niya. Ganoon din si Arcel na nasurpresa na makitang kasama niyang dumating si Aidan. Na makatsyempo ay hinila siya nito sa isang tabi. "Magtapat ka nga sa akin. Kayo na ba ng gwapo niyan? Bakit ka naglilihim ha?" Sita nito sa kanya. "Hindi ako naglilihim. Wala akong tinatago at wala rin akong kailang ipagtapat dahil hindi naman kami." "Eh bakit kayo magkasama?" "Pareho kaming galing ng site. Nasirang service van natin. Kaya nakiangkas ako sa kanya. Nagmamagandang loob naman siya ihatid ako dito." Pinaningkitan siya nito ng mga mata na wari hindi naniniwala sa kanya. "I'm telling the truth," mariing sabi niya. Lumapit ang ate niya at nanunudyong nginitian siya. "Your boss is very good looking," sabi nito sabay tingin kay Aidan na kasalukuyang kausap ang kanilang daddy. "Don't stare at him," mahinang sita niya sa kapatid. Nakakahiya sa kanya. Baka kung anong isipin niya. "Masyado ka namang worried," sabi nito. She rolled her eyes. "Boss ko yun. Kahit ano pa siya, bagay kayo," sabi nito bago tumalikod at lumapit kay Aidan. Binalingan niya si Arcel at isang mapunuksong ngiting binigay nito sa kanya, kaya napailing-iling na lang siya. Pero napaisip siya. May nakita ba ang mga tao nakapaligid sa kanya na hindi niya nakita? Posible nga kaya magkaroon silang romantic link ni Aidan? Imposible. Hindi niya ma-imagine na magkakagusto ito sa kanya. Hindi nga ba't madalas siyang insultuhin ito? Palihim na pinagmasdan niya ito. Komportable ito habang nakikipag-usap sa mga kapamilya niya. Naisip niya tuloy na sana'y katulad nito ang magiging bagong nobyo niya. Pwede mga ka-felisidad. Pwede magkagusto si Aidan kay Kiana. Nakakakilig kasi marunong makisama si Aidan sa pamilya ni Kiana. Bagay na bagay sila. Kaya naman, abangan!